Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na amang espiritual na nagsugo kay Kristo, na siyang may pag-aari ng buhay ng ating mga tao, na siyang dapat lang nating sambahin, purihin, at ibigin ng higit sa lahat, at dapat natin siyang paglingkuran at parangalan, sapagkat siya ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, ang nagbigay ng buhay sa atin, ang siyang babalik para bawiin yung buhay na pinahiram sa atin kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. At ang ating kaluluwa ay babalik sa spirito para humarap sa paghukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung hindi ka naging kaisa ni Kristo, na sumasampalataya, nagpupuri sa Espiritu Santo, hindi ka naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, ang kaluluwa mo ay hindi kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, mamamatay ang kaluluwa mo gawa ng kasalanan na ginawa mo laban sa Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisina at magbalik loob sa Diyos, Ama, sa Espiritu Santo, para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kanilang kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. At sa araw na to ang topic ko ay Bongbong Marcos, huwag kang sinungaling sa Espiritu Santo. Mamamatay ka. Bilang tao, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. At ang ating katawan, kapag wala ng Espiritu, ang ating katawan ay mamamatay. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ay ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa. Ang kaluluwa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan ay nasa panig yan ng Espiritu Santo. Ang mga kaluluwang suwail na namumuhay sa kasinungalit at pagkukunwari, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, ay nasa panig ng demonyong si Satanas. At ang labanan dito sa ating mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman. Honestly, narito na tayo sa uling panahon. Ang babalik dito sa mundo ay hindi mismo si Jesus, kundi mismo ang Ama, ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, yung mga tao na namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, namumuhay sa kataasan at kayabangan, na piling nila dito sa mundo na kahihigit sila sa ibang tao, na ang tingin nila sa ibang tao ay mababa at sila ay nakahihigit. Pero tatandaan nyo, kayong mga ulupong na nagmamataas at nagmamayabang, nang may hawak ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo rin. Tayong mga tao, pare-parehas lang tayong pinahiram ng buhay ng pasamantala ng Espiritu Santo. At dito sa mundo natin ginagalawan, walang taong nabuhay ng forever. Yung mga tao na mas iniibig nila yung posisyon, uhaw sila sa power dito sa mundo, tatandaan nyo, yung pagiging ganid nyo sa power, yung pagiging sakim nyo sa power, na sa tingin nyo, akala nyo, hindi na kayo mamamatay, honestly, yun yung magpapahamak sa inyo. Honestly, si Bongbong Marcos, maganda yung ugali ng kanyang ama. Mapagkumbaba,
at maawain sa kanyang kapwa. Pero itong si Bongbong Marcos, dahil nga mas inidulo niya yung Judas at traidor na si Juan Ponce Enrile na naghuda sa kanyang ama, ang kanyang kaluluwa ay naligaw ng landas. Pumanig siya sa masasama na silang mga kampo ng kadiliman. At itong si Bongbong Marcos, honestly, tumitira ka ng droga. Itanggi mo man yan sa tao, wag mo man yang aminin sa tao, dyan sa Senado. Pero tatandaan mo, templo ng Espiritu Santo ang katawan mo, Bongbong Marcos. At ang may hawak ng buhay mo yung Espiritu Santo. Wala kang itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. At kung hindi ka magre-repent, hindi mo aaminin ang katotohanan, papatayin ka ng Espiritu Santo. Darating ang araw, papatayin ka ng Espiritu Santo at laking pagkasira at pagkawasak mo. Dahil hindi ka namuhay na may pagkapahalaga sa iyong buhay espiritual. Dahil mas inidolo mo at pinahalagahan mo yung mga taong kampo ng kadiliman na nakapaligid sa iyo. Hindi ka nila maliligtas ang kaluluwa mo ng mga taong nakapaligid sa iyo ng mga demonyo. Sila mismo ang manghihila sa kaluluwa mo na mapunta sa impyerno. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na kapag nakikita nyo na ang mga sign na to, malapit na ang pagdating ng Diyos. Sinabi niya na magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng lindol, ng mga peste, magkakaroon ng taggutom sa iba't ibang lugar, at kung ano-ano pang mga kalamidad. Honestly, yung mga nagaganap na natural disaster sa iba't ibang lugar, hindi yan climate change. Parusa yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Dahil maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo, naging mayabang at mapagmataas sa Espiritu Santo. Itong mundo natin, napuno na yan ng kasalanan. Kasi maraming mga tao, nire-retoke na nila yung kanilang katawan. Yung ating katawan, sagradong tahanan ng Diyos. Yung mga tao na walang ilong, ibig sabihin walang ilong, ibig sabihin mga pango, nagpapatangos ng ilong. Yung ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo, pag-aari yan ng Espiritu Santo, hindi natin pag-aari yan. Mga tao naglalagay ng mga tato. Yung ating katawan, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, dinudungisan. Yung mga tao, yung pangangalo niya, pagbebenta ng aliw, yung pagkabit kung kani-kaninong asawa ng may asawa, parang nagpapalit na lang sila ng damit. Yung mga bakla at tomboy nagkalat na sa buong mundo. Marami nang ginagawang kasalanan ng tao sa banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay natin. So itong mundo natin na to, na puno na ng kasalanan, pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Dahil itong mundo na to, lulupigin ng Espiritu Santo yung mga taong masasama na lumalapastangan sa Kanya. Pero yung mga tao na naging tapat sa Espiritu Santo, na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, maliligtas ang kanilang kaluluwa. Maraming tao ang gumagawa ng kawalang hiyaan sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay natin. Nandyan yung mga ng mga demonyo, yung mga drugista, yung mga drug lord, mga kidnapping, mga yung human trafficking, kung ano-ano pa. Maraming mga ginagawang kademonyuhan na yung mga tao, na mas inibig nila ang pera kaysa sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Ngayon yung ating mundo, dahil puno na ng kasalanan, ginigimbal na ng Espiritu Santo ang mga tao. Walang sino mang tao na makakatalo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa atin. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay magpahayag ng Ebanghelyo. At sinabi ni Kristo na sa huling panahon, bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag muna yung Ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon at layunin ko ay hulihin ang bawat kaluluwa na naliligaw ng landas na mag-repent na kayo.
Magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa paggawa ng masama at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Dahil sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipiniram sa inyo, honestly sa sinasabi ko sa inyo, ang kaluluwa nyo ay maglalangoy sa impyerno. Honestly, yung sinali sa Araneta, sina Bongbong Marcos, yung anak ni Bongbong Marcos, yung mga nakapaligid kay Bongbong Marcos ng mga Judas, yung mga Amerikano, ang mga Roman Catholic leaders, yung mga dilawan na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Honestly, bilang na ang araw nyo eh. Kayo yung mga masasamang damo na lulupigin ng Espiritu Santo. Honestly, yung taong sinungaling, sinabi ni Kristo na anak ng demonyo. So yung mga sinungaling na pilit na gumagawa sila ng mga issue na puros kasinungalingan, ang dila nyo ay dila ng ahas na sinungaling na si Satanas. Pero yung inyong kataas at kayabangan, magwawakas yan. Dahil lang may hawak ng buhay natin ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos, na banal, na amang espiritual, ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. At nasasaad nga sa banal na kasulatan, sinabi ni Kristo, mahahayag sa buong mundo ang salita ng Diyos at yun na ang katapusan. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay magpahayag ng katotohanan ng ebanghelyo ng salita ng Diyos para ipakilala at ipahayag sa buong mundo na ang Espiritu Santo na nasa ating katawan na mga tao ay ang totoong nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Ay ang siyang may pag-aari ng buhay natin. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Sinabi ni Kristo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Si Kristo, bugtong na anak ng Espiritu Santo na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham ng mga pari ng mga bulaang propeta. Ay, ang winalangya ng mga tao na yon nung ipinako si Kristo sa krus, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo mismo na siyang parating kasama ni Kristo. Narito na tayo sa uling panahon. Maraming mga tao ang lumalapastangan sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ipinakikita sa akin ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na may mga masasamang puso, masasama ang kanilang kaluluwa. Honestly, si Bongbong Marcos ay double-minded din katulad ng kanyang idol na si Juan Ponce Enrile. Sinungaling, traidor, mismo sa sarili niyang bayan at sa sarili niyang bansa. Dahil yung si Juan Ponce Enrile, puppet yan ng Amerika at ng mga Roman Catholic leaders na nagpabagsak kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, sa aklat na to, nahayag yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos at yung pangalan ni Tatay Digong. Sila yung mga spiritual warrior na mabubuting leader sa ating bansa. Sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, Leni Robredo, naririto rin yung pangalan nila. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung sina Leni Robredo, Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos ay mga pumapanig sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Honestly, ang ating bansa noong unang panahon, ang totoong pangalan ni Maharlika, ipinahayag yan sa akin ng banal na spirito. Naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan ng ating bansa noong una pa mang panahon. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon, karatig bansa natin noon ang pumupunta sa ating para makipagpalit kalakal at ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. Then, sa paglipas ng panahon, napadpad yung isang malalayag na Portuguese na si Ferdinand Magellan, siyang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko sa atin na may bitbit ng rebulto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan ay pinagbabawal ng Diyos ang sumambaka sa rebulto. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng mga rebulto na inukit sa kamay, sa bato, o sa kahoy na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, templo ng Diyos. At sinabi ni Kristo, honor God with your body.
Ang nagbibigay ng buhay sa atin ay ang Espiritu ng Espiritu Santo, hindi ang rebolto na inukit sa kamay ng tao. Ang rebolto, walang kakayang gumawa yan ng sarili niyang buhay. Hindi nga gumagalaw ang mga rebolto, di ba? Hindi yan naglalakad. Kasi walang espiritu ang rebolto. Tapos sasambahin mo, sasayawan mo at kakantahan mo. Papupurihan mo yung mga rebolto. Sa halip ng papurihan mo yung Espiritu Santo na nasa katawan mo. So yung mga tao na yon, yung si Ferdinand Magellan, nagdala ng relihiyong Romano Katoliko, ay isang bulaang propeta na sa panig ng demonyong si Satanas na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Then sinakop nga tayo ng mga Espanyol, gawa ng nalinlang ang ating mga ninuno ng leaders ng Romano Katoliko. Si Philip II, kung magre-research kayo, yung Philip II na hari ng Espanya, protector yan ng simbahan ng Romano Katoliko. So sinakop tayo ng mga Espanyol at inalipi ng Judas na hari ng Espanya ang ating bansa. Binura ng mga Espanyol, ng hari ng Espanya na si Philip II ng pangalang Maharlika at pinalitan niya ng pangalang Pilipinas na nagmula sa pangalan niya. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Then, naglaban ang Amerika at ang Espanya. At napagkasunduan sa Treaty of Paris nang magmamaygawa sa ating bansa ay ang Amerika. Kaya ang ginawa ng mga Espanyol, ipinagbenta ang ating bansa sa mga Amerikano, kung kaya tayo sinakop din ng mga Amerikano. Honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na kaya namuhay sa kahirapan at kadiliman ng inyong bansa dahil ang Romano Katoliko na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan ang nalinlang sa inyong mga ninuno, sa inyong mga tao, sa inyong bansa na hindi kaya't kayong sumamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Sa halip na dapat ay sa akin lang kayo magpuri. Ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na ako ang iyong Diyos na lumikha sa iyo, na bumuo sa sinapupunan ng iyong ina. Ako ang Espiritu na nasa katawan mo, na parati mong kasama, na nagbibigay ng buhay sa iyo, ang tumawag sa iyo para ipahayag ang katotohanan at ipakilala mo na ako lang ang Espiritu Santo, ang nag-iisang Diyos Ama na dapat sambahin ng tao. Para ang mga tao, patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nila at ang kanilang kaluluwa ay maligtas. Honestly, itong bansa natin na ngayon, yung pangalang Pilipinas, buburahin yan eh. Ibabalik ang pangalang Maharlika. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos noon, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga demonyo, silang mga kampo ng kadiliman, ng mga nasyon na nanakop sa atin. Sinakop tayo ng Amerika. Magpasa hanggang ngayon ng Amerika, pakialamero sa politika sa ating bansa. Pero honestly, sinasabi ko sa inyo katotohanan dahil naging tarantado ang Amerika sa history, siya yung magaling manakop. Marami siyang mga bansa na sinakop. Siya yung nanlililang sa mga bawat leaders dito sa mundo para makipaggera sa ibang nasyon. Honestly, yung si Zelensky, nalinlang niya ng leaders ng Amerika. Dahil ang Amerika duwag, pag galit yan sa isang bansa, hindi yan nakikipaglaban ng direkta. Gagamit yan ng ibang bansa para palabanin doon sa bansa na kinagagalitan niya. Kaya si Zelensky nautulang ng Amerika. Ngayon, ang layunin ng Amerika, linlangin din si Bongbong Marcos na makipaggera sa China. Dahil galit ang Amerika sa China. Pero sinasabi ko sa inyo, lulupigin ng Banal na Espiritu, ng Espiritu Santo ang bansang Amerika. Ngayon, nagsasuffer ng Amerika. Marami ng mga nangyayaring disaster sa kanilang bansa. Nandyan yung mga tornado, lindol, pag-ulan ng yelo. Darating ang araw, magkakaroon pa ng wildfire dyan sa bansa na yan. Yung pera ng Amerika, dahil sinasamba naman ng Amerika yung dolyar, kasi nakalagay sa pera nila, di ba? Sa likod, kung babasahin nyo sa likod ng pera nila, in God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwede magsilbi sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwede magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang Espiritu Santo na tumawag sa akin, ang totoong Diyos, Ama, na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Honestly, yung pera ng Amerika yung dolyar, mawawala na yun ng value. Malulupig yung pera ng Amerika. At dahil sa kataasan ng Amerika,
at kayabangan ng Amerika, kasi gusto ng Amerika, sinasabi niya na siya yung greatest nation. Pero tayong mga tao dito sa mundo, pare-parehas lang tayong pinahiram ng Espiritu Santo ng buhay. Kaya, sinasabi ko sa inyo, nang labanan dito sa mundo, hindi laban sa laman at tugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman. Sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng nalinlang ang ating mga ninuno ng leaders ng Roman Catholic. Ang Roman Catholic leaders, yung mga pare, mga bula, ang propeta yan na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na espiritu. Hindi sila naging kaysa ni Kristo, ng Espiritu Santo ang sinasamba. Ang iniidolo ng mga pare na kanilang Holy Father ay ang Papa ng Romano Katoliko na si Francesco. Honestly, yung si Francesco, yan na yung pinakahuli na Pope dyan sa Roma. Yang Pope na yan, mamamatay din yan dahil ang may gawa ng buhay niya, yung banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Dahil yung katawan niya, templo rin ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo ng puso ng Papa ng Romano Katoliko ay demonyo na lumalapastangan sa kanya, na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya. Dahil mas hinihikayat ng Papa ng Romano Katoliko na ang mga tao na siya yung idolohin, na siya yung Holy Father dito sa lupa. Pero hindi tayo dapat magpasakop doon sa ulupong na yon, dahil yung Papa ng Romano Katoliko ay tao rin lang na katulad natin, na pinahiram din lang ng buhay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao, ang nag-iisang Holy Father na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sinabi nga ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya dahil ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na pinapahayag ko dito sa aklat na to, at ipinahayag ko rin na si Kristo ay anak ng Diyos, ng Espiritu Santo, ang lumukob kay Birheng Maria, yung banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo na ipinahayag niya na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, yung Diyos Ama na parating kasama ni Kristo na naan sa katawan ni Kristo. Kung kaya sinabi ni Kristo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. At sinabi rin ni Kristo na ako at ang Ama ay isa. Dahil si Kristo ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at ang Espiritu ay Diyos. Kaya si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Dahil si Kristo ay nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Honestly, hindi ka maipapanganak muli sa Espiritu kung hindi mo tatanggapin ang Espiritu Santo kay Kristo. Dahil yung mga salita ni Kristo nagmula yan sa Espiritu Santo. Ngayon, ang ating bansa, magulo yung politika dahil honestly, lulupigin na ng Espiritu Santo ang mga masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Narito na sa huling panahon. Yang si Bongbong Marcos ang pinakahuling pangulong masama, na korap, na pumapanig sa masasama, ang pinakahuling pangulo sa ating bansa. Dahil yung ating bansa, muling ipapanganak ang pangalang Maharlika. Buburahin ang pangalang Pilipinas dahil yung pangalang Pilipinas nagmula yan sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Itong ating mundo na puno ng kaguluhan. Kung ang lahat ng tao ay magre-repent, magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, magkakaisa ang mga tao dito sa mundo na ang Espiritu Santo lang ang kanilang sasambahin, pupurihin, iibigin ng higit sa lahat, magiging kaisa tayo ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. At itong mundo natin na to na puno ng kaguluhan, babaguhin to ng Espiritu Santo. Yung lahat ng relihiyon dito na nagkalat sa mundo, mawawala yan. Dahil yung mga bulaang propeta na yan, hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo. Sinasamba nila ay pera pa rin. Dahil maraming mga bulaang propeta, gumawa sila ng mga relihiyon na ginawa nilang negosyo. The more sila kasi nakakakuha ng maraming tao, the more silang makakapanlin lang ng mga tao para mangamkam ng pera ng mga tao. Pero wala silang nahuhuli na isang kaluluwa para magbalik loob sa Espiritu Santo. Sorry. At ang mission at layunin ko
ay hikayatin ng bawat tao na magsisina, magbalik loob sa Espiritu Santo, at para maging kaisa tayo ni Kristo na mapuspos ng karunungan mula sa Espiritu Santo. Dahil kapag inibig mo ang Espiritu Santo na higit sa lahat, magiging kaisa ka ni Kristo, na ang Espiritu Santo ang iyong kikilalanin na iyong amang espiritual at hindi yung Papa ng Romano Katoliko o yung mga pari ng Romano Katoliko. Dahil ang Espiritu Santo na sa ating katawan ang totoong spiritual father ng ating kaluluwa na parati natin kasama ang gumigising sa atin na nagbibigay ng buhay sa atin. Ngayon, sa topic ko nga na si Bongbong Marcos, huwag kang sinungaling sa Espiritu Santo, mamamatay ka kasi kapag hindi mo inamin ang katotohanan, hindi ka bumaba sa iyong posisyon, mismo ang Espiritu Santo ang magbababa sa iyo. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay mo. Baka dahil sa sobrang mong pagtira ng droga, hindi ka na magising. Ganyan siguro babawiin ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa'yo. Pero kung nakikinig ka ngayon, Bongbong Marcos, hinihikayat na kita. Aminin mo ang katotohanan, humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo, humingi ka ng kapatawaran sa taong bayan na winawalang hiya mo dahil honestly, ang pinapanigan mo yung masasama. Yung mga tao na nagluklok sa'yo para maging pangulo ka, winawalang hiya mo, tinatraidor mo dahil mas pumapanig ka dyan kina Juan Ponce Enrile na Judas na nagtraidor sa iyong ama. Yan ang iniidolo mo, ang mga Amerikano at ang mga leaders ng Roman Catholic. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang totoong nag-iisang Diyos, Ama, na nagbibigay ng buhay sa atin ay ang Diyos ng katarungan at Diyos ng hustisya. Walang sino man na tao dito sa mundo ang makapanlilinlang sa Espiritu Santo at walang sino mang tao dito sa mundo ang nakahihigit sa Espiritu Santo. Kaya kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, mamamatay ka. Pero pag nagpakumbaba ka, at nagpasakop ka sa Espiritu Santo, kahit mamatay ka pa dito sa mundo, ang kaluluwa mo ay mananatiling buhay at kasama ni Kristo sa langit. Dahil ang mga tao na muling pinanganak sa Espiritu ay anak na ng Diyos. Dahil yung kanilang kaluluwa ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Dahil yung ating kaluluwa sa Espiritu Santo hindi pinanganak. Yung mga kaluluwang naliligaw ng landas na kumakalaban sa Espiritu Santo, nagpaampon sila sa demonyong si Satanas. Kaya naligaw ng landas ang kanilang kaluluwa. Pero kung sila hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, ang kaluluwa nila ay sa impyerno mapupunta. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!